Nay, ayos lang ba kayo? Kailangan na nating makalis dito. Kung hindi, uubusin tayo ng mga yan. Ang mabuti pa, iligtas mo na ang sarili mo, anak. Kaya ko na ito. Sige na. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Ito ay hango sa tunay na buhay. Nang mag-inang, itago na lang natin sa pangalang Aileen at Corazon. Nangyari ito sa probinsya ng Bohol, ng Central Visayas, at sinasabing isa sa 10 pinakamalaking isla sa Pilipinas. Dito sa bayan ng Baclayon, na makikita sa southwestern parte ng Bohol, naninirahan ang kilalang mag-ina bilang mababait at mapagbigay na tindera ng mga gulay. Taong 1962 nang mangyari ito sa buhay ng mag-ina. Abala ang dalaga sa pag-aayos ng kanilang paninda ng kanyang ina na si Aling Corazon. Kaya naman hindi niya napansin ang isang lalaking kumuha ng isang supot na gulay sa bilao nito. Huli na nang makita niyang dala nito ang gulay nila. Naiinis siya sa mga ugali ng ibang kalalakihan sa lugar nila dahil imbis na magbanat ng buto, dahil ang lalaki naman ng mga katawan nito ay nanlalabis pa sa kapwa upang mamburaot o kaya na may abusuhin dahil ang tangi nitong panakot ay itatapon ang mga paninda nila. Pero hindi ito uubra sa kanya dahil pinagpapaguran nila ito ng nanay niya. Kaya minsan ay hindi na nito natiis ang isang lalaking bigla na lang itinungkos ang isang bilao nila ng kalamansi. Ang ginawa ng dalaga ay binato niya ito ng isang repolyo, kaya naman sapol ito sa muka. Naging dahilan nito ng pagdudugo ng ilong. Nagalit ang lalaki, kaya naman itinapon nito ang ibang paninda nila at walang awa na dinurog sa pamamagitan ng pagtapak sa mga ito. Abat, ikaw na nga itong buraot. Ikaw pang may ganang magalit. Ang laki ng katawan mo. Ampaw naman niyang utak mo. Bayaran mo yan. Kung hindi, makakatikim ka na sa akin. Wika dito ni Aileen. Tinatakot mo ba ako, babae? Gusto mong ihagis kita sa malayo nang makita mo kung sino ang ampaw sa ating dalawa. Ang yabang mo yata. Sino ba ang pinagmamalaki mo dito? Wika dito ng isang lalaki. Napairap si Aileen dahil sa banat ng lalaki. Gusto niya itong ipahuli ngunit wala namang lakas ng loob ang iba para magreklamo dahil mga takot din sa maaaring gawin ng mga ito dahil marami sila. Maya-maya pa, dumating ang nanay Corazon niya. Nadala ang iba pang paninda. May kinuha ito sa delentar at ibinigay sa anak niyang si Aileen. Nagtaka pa ang dalaga dahil inabutan siya nito ng telang kulay pula na may mga guhit at nakasulat. Tiningnan niya ang nanay niya, kaya muling ibinaling ni Aileen ang mga mata sa lalaking nakangisi pa sa kanya. Nairita ang dalaga sa klase ng tingin nito, kaya saglit niyang ibinuhol ang telang kulay pula sa kanyang bewang at kumuha ng isang mahabang upo sa tabi ng kanilang pwesto. Nag-ayos pa ng buhok ang lalaki dahil tila ba ibig nitong magpapansin kay Aileen, kaya ito nanggugulo. Nakita naman ng dalaga ang mga kalamansi na inapakan nito at ang mga
iba't ibang gulay na paninda nilang mag-ina, kaya mas lalo itong nayamot dahil pinagpaguran nilang kitain ang mga pinambili noon. Pagkatapos ay tatapakan lang ng mga buraot na lalaki. At isa nga doon ang lalaking nasa harapan niya, na ngayon ay tinatawag pa nga siya ng kanyang ina. Pero hindi niya muna ito pinansin. Alam mo bang dugo at pawis namin ni inay ang puhunan sa mga yan? Tapos sinira mo lang. Wika dito ni Aileen sabay hampas niya sa mukha ng lalaking mahaba ang buhok at malaki ang katawan nang hawak niyang isang upo. Napasinghap ang mga nakatingin sa kanila dahil sa lakas ng loob ng dalaga. Hindi man lang natinag ang lalaki pero dumugo naman ang ilong nito dahil nasapul pala sa balingusan ng hampasin niya ito. Agad namang pinahid ng lalaki ang umagos na dugo mula sa ilong niya at gano'n na lang ang gulat ni Aileen nang himatayin ito nang makakita ng dugo sa mismong kamay. Natawa na lang ang iba dahil sa laki ng katawan nito ay takot pala ito sa dugo, kaya ang ginawa ni Aileen ay kumuha ito ng isang tabong tubig at ibinuhos sa lalaking nawalan ng malay. Pinipigilan pa nga siya ng kanyang ina, pero dahil sa inis dito ay hindi siya nagpaawat. Napabalikwas ng bangon ang lalaki nang buhusan niya ito ng tubig. Tumingin pa nga ito sa paligid at doon nito nakita na marami pala ang mga nakamasid, kaya dali-dali itong tumayo at paalis na sana nang huminto ito sa gitna ng maraming tao. Tsaka ito nagbanta na babalik siya at sisingilin sa kahihiyan na inabot niya sa lugar na iyon. Nang tuluyan itong mawala, ay isa-isa nilang pinulot na mag-ina ang mga maibibenta pang gulay. At ang iba ay durog na, kaya naman itinapon na lang ni Aileen kahit pa nang hihinayang sa mga nasira. Tinulungan naman sila ng kapwa nila nagtitinda, kaya mabilis na nalinis ang pwesto nilang mag-ina. Pinasalamatan niya ang mga ito. Ang iba ay humanga sa tapang niya dahil napatumba niya ang isang buraot na lalaki. Nilapitan niya si Aring Corazon upang muling tanungin kung para saan ang telang kulay pula. Alam ko na ang itatanong mo. Yung tela, hindi ba? Yan ang talandro, Aileen. Uri yan ng agimat na yari sa tela. Pansin mo yung mga guhit at sulat? Sagrado yan. Isang kapangyarihan para protektahan ka sa anumang panganib. Wika dito ng kanyang ina. Nay, aanhin naman natin to. Tsaka, pwede ba to sa elemento? Wag niyong sabihin na naniniwala pa kayo sa mga ganon, ha? Mas matakot kayo sa tao kaysa sa mga elemento. Elemento na yan. Hindi ho totoo yung mga yan. Sagot dito ng dalaga. Basta Aileen, isaisip mo ang sinasabi ko. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Huwag mong dumihan yan dahil hindi yan maaaring labhan. Naiintindihan mo ba ako? Malakas na boses ni Aling Corazon na saad niya sa kanyang anak na dalaga na nawala ng kibo dahil seryoso ang mukha ng kanyang ina at hindi mo pakikitaan ng pagbibiro o pilit ng ngiti man lang. Kahit pa marami ang nasira sa mga paninda nila, ay nagtataka itong si Aileen dahil halos maubos din ang mga paninda nilang gulay kahit pa magkakatabi lang naman sila ng mga pwesto. Namumukod tangi na sila ang dinumog ng mga mamimili.
Nagtaka man ang dalaga ay hindi na lang ito nagsalita pa. Naisip nito na baka swerte talaga sila ngayong araw. Dahil may kalayuan ang bahay nilang mag-ina sa pwesto, ay sumasakay sila sa habal-habal. Para na rin hindi sila gaanong gabihin. Lagi namang may dalang pamalo ang dalaga dahil medyo nasa liblib sila, kaya hindi niya maiwasan na mag-isip na baka may humarang sa kanila ng nanay niya. At dahil nga hindi na pwedeng iakyat ang motor sa kanila, ay maglalakad pa sila para tuluyan ng makauwi. Layo-layo din ang mga bahayan sa lugar nila, kaya dapat ay maaga pa lang nasa bahay ka na. May ilang piraso pa ng gulay silang natira. Sakto namang pang-ulam nila ito dahil hindi naman mapili sa pagkain ang dalaga. Sa maliit nilang bahay na merong 2 kwarto, ay maayos naman ang pamumuhay nilang dalawa. Namatay sa isang rayot ang kanyang ama, kaya silang 2 na lang ng nanay niya ang magkasama. Buntis ito nang mabalitaan nilang nasaksak ang tatay niya. Sa pagkabigla ng nanay niya ay dinugo ito hanggang sa makunan din, kaya nag-iisa lang itong anak. Malayo pa ang lalakarin nila, kaya medyo hindi mapakali itong si Aileen sa hindi niya malamang dahilan. Tila ba may sumusunod sa kanila ng nanay niya, kaya naman pinauna niya itong maglakad. Likas na kay Aileen ang pagkakaroon ng lakas ng loob. Sa edad na 22 ay sinanay na niya ang kanyang sarili para sa kanila ng kanyang ina. Huminto siya dahil hindi niya mawari kung ano ang sumusunod sa kanila. Bigla na lang niyang naramdaman ang pagkakaroon ng lakas ng pakiramdam. Humarap siya upang tiyakin na may nakasunod sa kanila ng kanyang ina. Ngunit wala naman, kaya muli ay sinundan niya ang ina habang tinatahak ang madilim nilang daan. Napakamot pa nga ito sa ulo dahil tila naguguluhan siya sa kanyang pakiramdam. Pagdating nila sa loob ng kanilang bahay ay nakahiga ng maayos ang dalaga dahil makakapagpahinga na rin sila ng nanay korason niya. Agad namang lumabas sa kusina ito at naghanda ng mailuluto dahil may iilan pa nga silang tirang gulay. Siya naman ay isinarado ang pinto at nagsindi ng ilaw na mula sa sulok upang magliwanag ang loob ng kanilang bahay. Bihira pa ang kuryente noon, kaya nagtitiis sila sa gasera at sulo gabi-gabi. Sa kanilang pagkain ng hapunan ay bigla na lang may kung anong ingay sa labas ng bahay nila. Kaya naman nagkatinginan pa ang mag-inang Corazon at Aileen. Tumayo ang dalaga at kinuha ang isang matulis na kahoy na nakasandal sa likod ng pinto at binuksan ang pinto habang nasa likod niya ang kanyang ina. Hawak nito ang gasera. Napasinghap pa itong si Aling Corazon nang makita niyang may anyong tao na may mahabang dila na tila ba ahas. Napahawak tuloy ito sa damit ni Aileen dahil sa labis na nerbiyos. Napaatras pa ito at dumapo ang tingin niya sa isang lingaw na nasa lapag lamang. Kilala niya ang ganong uri ng aswang, isang anduduno na pabalik-balik sa isang taong may karamdaman hanggang sa mamatay ito at sipsipin ang dugo sa katawan. Kinuha niya ang lingaw at inabot kay Aileen. Nagtataka man ang dalaga, ngunit kinuha niya rin ito at ipinahawak sa nanay niya ang kahoy na nakuha sa likod ng pinto. Hindi naman inalis ni Aling Corazon ang tingin niya sa aswang na anduduno
habang hawak ang sulo upang ito'y tanglawan kung saan tutungo. Mabilis na lumipat ito sa gilid ng bahay nila, kaya naman napahiyaw pa si Aling Corazon sa labis na takot. Nakasilip habang lumalabas ang mahaba nitong dila na itsurang ahas. Tila ba dito nanggagaling ang lakas nito? Kahit takot itong si Aileen ay hindi niya pinapahalata sa kanyang ina dahil mas lalo lang itong nenerbyusin. Nagtahulan ang mga aso sa kalapit bahay nila kaya medyo naalerto ang aswang na anduduno. Binato naman ni Aileen ito ng hawak niyang lingkaw kaya naman dumaplis ito sa kamay ng aswang at inabot siya nito sa pamamagitan ng mahabang dila. Napasalpak si Aling Corazon dahil biglang umatras si Aileen kaya nawalan ito ng panimbang. Dito nabaling ang atensyon ng dalaga kaya hindi nila nakita kung saan ito nagtungo. Itinayo niya ang kanyang ina kaya nang silipin niyang muli ay wala na ito sa pwesto. Kinuha nito ang sulo na hindi binibitawan ng nanay niya at lumabas upang tingnan kung makikita niya pa ang aswang. Nagulat itong si Aileen nang bumulagtas sa kanya ang dila nito. Nagtago lang pala upang makaatake sa kanya. Agad namang hinagis ni Aling Corazon ang hawak nitong kawayan na kung tawagin ay bagakay, na isang uri din ng armas para sa klase ng anduduno. Magilas ang galaw ni Aileen kahit pa madilim ang paligid. Tsaka niya hinila ang dila nito at dahil sa gigil ay tinusok niya gamit ang kawayan kaya naman napahiyaw ito pero hindi binitawan ni Aileen ang dila. Kaya hinanap ng nanay niya ang lingkaw at nang makita ito ay ito na mismo ang pumutol sa dila ng aswang na anduduno na sanhi ng mabilisang pagkamatay nito. Tumalsik pa ang ilang dugo nito sa damit niya at hindi nakahuma sa tapang na ipinamalas ng nanay niyang si Aling Corazon. Tinulungan siya nitong makatayo habang pinagmamasdan ang unti-unting paglalaho ng katawan ng sinabing aswang. Astig na ya, ang tapang mo pala. Wika dito ng dalaga. Hinampas siya nito sa balikat, kaya imbis na nasaktan ay natawa lang ang dalaga dahil noon niya lang nakita na nagalit at lumaban ang nanay niya sa tagal nilang inaapi sa palengke. Niyakap niya ito dahil ito na lang ang meron siya, kaya naman mahal na mahal niya ito kahit pa madalas ay madiwara sa kanya. Dapat palagi kang alisto, Aileen. Hindi natin kilala ang mga nasa paligid. Hindi tayo sigurado kung tao pa ba sila o aswang. Tayo na, madali ka at baka may mga kasama pa yan. Wika dito ng kanyang ina. Iniligpit na nila ang mga kalat sa lamesa pagkatapos nilang ituloy ang naudlot na hapunan dahil sa isang bisita. Tapos ay nagpasya na silang magpahinga upang maaga din na makababa sa palengke dahil may kalayuan nga sila dito. Pagsikat ng araw ay mabilis naligaw itong si Aileen matapos ubusin ang tinimplang mainit na salabat ng kanyang ina. Halinhinan sila sa paliligo. Habang nagbibihis si Aling Corazon ay inayos na ni Aileen ang mga gamit nila. Ang lagayan at ang bilao na dinadala din nila kahapon pa uwi. Swerte pa dahil may dumaan na habal-habal kaya pagdating nila sa pwesto
ay naroon na ang ilang bulto ng gulay na inangkat ng kanyang ina noong isang araw pa. Madaling-madali pa itong si Eileen sa pag-aayos ng mga gulay ng walang ano-ano'y biglang may tumama sa balikat niya na isang mahabang patola. Naputol ito kaya napatingin siya kung saan ito nagmula. Hindi na nagulat ang dalaga nang si Rigor pala ang gumawa noon. Ito yung lalaking buraot na nawalan ng malay nang mapadugo niya ang ilong. Pinulot niya ang naputol na patola, kaya agad siyang nilapitan ni Aring Corazon para sana sabihan na wag nang patulan, pero hindi pa man nahahawakan ng ginang ang braso ng anak ay sumambulat na ang ilang nabulok na kamatis sa mukha ng lalaking siga. Kaya naman nagtawanan ang mga tao sa paligid. Hinigit ng nanay niya ang braso ng dalaga dahil sa pagkabigla nito. Matagal namang nakatayo ang lalaking malaki ang katawan habang inaalis ang mga buto ng kamatis sa mukha. Ilang sandali pa ay may dumating na binata kaya doon na taon ang pansin ng iba. Si Efren, ang kababata ni Eileen, na mulat sa pool ay nagpapalipad hangin na sa kanya, pero hindi niya ito binibigyan ng pagkakataon dahil mas inuuna niya ang hanap buhay nila. Umawat ito dahil kilala ding siga itong si Efren sa lugar. Tinuro pa ni Rigor ang dalaga na tanda na babalikan siya nito. Nang makaalis na ito ay kumuha agad ng pandakot si Aling Corazon sa mga nagkalat na bulok na kamatis sa daan. Iba ka talaga, Eileen. Tiklop na naman sa'yo si Rigor. Wika dito ng isang tindera. Ngumiti na lang ng tipid itong si Eileen dahil nakatingin lang sa kanya ang binatang kababata niya. Umalis din ito agad nang hindi na siya nilapitan, bagay na ipinagtaka ng kanyang ina na maging siya rin. Dati-rati ay hindi ito umaalis hanggat hindi ipinagtutulakan ni Eileen, ngunit tila nagbago na ang binata sa kanya. Malamang nauntog na si Efren sa'yo. May nakita na sigurong mas maganda at mas mabait. Hindi gaya mo. Brusko ang dating. Wika dito ng kanyang ina. Inirapan na lang ni Eileen ang kanyang ina dahil nakaramdam ito ng selos. Dati ay siya lagi ang pinupuntahan nito, pero magbuhat ng sinabihan niya itong tumigil na sa panliligaw ay umiwas na ang binata sa kanya. Kaya madalang na lang din niya itong makita sa palengke dahil nga sa iba nito lumipat. May pwesto rin ito bukod sa siga rin sa palengke. Iniwan na lang niya ang ina na nagwawalis habang inaasar siya nito. Pinagtuunan na lang ng pansin ni Eileen ang mga imbentaryo nila sa gulay para mawagilit sa isipan niya ang kababata. Napansin niyang wala pala ang talandro sa bewang niya. Kaya naman ibinaba muna niya ang hawak na papel. Saka binuksan nito ang kanyang daladalang bag. Isinupot pa niya ito upang hindi marumihan gaya ng bilin ng kanyang ina. Itinali niyang muli ito sa kanya at ilang sandali pa'y dagsaan na ang kanilang mamimili. Napatawa na lang si Eileen dahil totoo ngang may dala itong swerte sa negosyo. Ang agimat ng talandro na bigay ni Aling Corazon. Maghapon na walang lubay ang mag-ina dahil naubos muli ang kanilang paninda. Bagay na ipinagtataka ng mga kasabayan nila sa pwesto. May napansin naman ng dalaga na tila ba isang lalaki na nakamasid sa kanya kanina pa. Noon niya lang napagtuunan ng pansin
dahil naging abala siya sa pagbebenta. Iniligpit niya ang isang bilao na may laman na ilang piraso ng kalamansi. Kumuha siya ng isang medyo malaki at binalatan niya upang pigain sa sahig, sabay kuha ng isang dakot na asin at isinaboy din sa paligid. Napansin niya na tila nag-iba ang itsura nito nang pagsamahin niya ang kalamansi at asin sa lupa. Balak pa sana niyang puntahan ito ng isang kamay ang pumigil sa braso ng dalaga. Paglingon niya ay si Efren pala ang may-ari ng kamay. Kaya naman iwinaksi niya ito upang bitawan siya ng binata at hindi naman siya nabigo. Lumayo rin ito agad at umalis ng walang paalam. Muli niyang tiningnan ang lalaki sa di kalayuan, pero wala na ito sa kinatatayuan. Mukhang nakahalata na pupuntahan niya ito kaya nauna nang umalis sa lugar. Pumasok si Aileen sa loob ng pwesto nila at kinuha ang mga supot na pwedeng paglagyan ng natirang gulay at ipamimigay niya ito sa mga madadaanan nila ng kanyang ina. Dahil alam din niya ang pakiramdam ng walang-wala. Mabuting tao siya kahit pa sabihing hindi niya inuurungan ang mga madalas manggulo sa tinda nila, ay hinahangaan pa rin ito ng iba. Lalo na sa gawing tirahan nila. Marami kasi sasalat sa pamumuhay ang nandoon. Kaya kapag may sobra sila ay ipinamimigay niya naman ito sa mas nangangailangan sa kapwa din nila. Lumapit ang nanay niya dahil pansin din pala nito ang isang lalaking umaaligid kanina. Kaya naman sinabi niya sa kanyang ina kung dapat na ba silang mag-ingat sa lahat ng mga taong lalapit sa kanilang pwesto. Hindi kasi nila tiyak kung bakit may mga naglalabasang mga uri ng aswang sa paligid at bakit sila ang punteriya. Gayong hamak na tindera lamang sila ng gulay at walang kakaiba sa pamumuhay nilang mag-ina. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Kung sino pa ang gusto na tahimik na buhay, ayun pa ang binibigyan ng mabigat na obligasyon. Nang dumating ang hapon ay nagsimula namang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na inialis ni Aileen ang ibang mababasa na gulay kaya inalis muna niya ang talandro upang hindi ito mabasa. Abala sila ng nanay niya nang may biglang nagsigawan. Mga kalalakihan na may bilang 3 ang nakikisabay sa malakas na buhos ng ulan. Sumilong agad ang mag-ina dahil iba ang hatid na aura ng 3 lalaki na tila ba may hinahanap sa bawat pwesto. Kaya naman nagyuko ng ulo ang mag-ina. Kinuha din agad ni Aileen ang telang kulay pula at tinali sa bewang niya habang may suot siyang malaking supot. Gumapang sila ni Aling Corazon upang maabot nila pareho ang bakal na may habang 1 yarda. Tumayo agad si Aileen pero pinagtago muna niya ang ina at sinabihan na hintayin ang udyat niya kung kailan ito maaaring lumabas mula sa ilalim ng papag. Paglapit ng isang lalaki ay hinataw niya ito agad sa tuhod kaya napaluhod ito at tinuhod niya ang muka. Lumapit din ang isa pang lalaki kaya lumabas na sa pinagtataguan itong si Corazon at hinampas naman niya ito sa bandang tiyan. Tila hindi naman ininda ng 2 lalaki ang ginawa nilang mag-ina kaya doon nakumpirma ni Aileen na hindi ito mga ordinaryong tao lang. Namumula ang mga mata nito kaya nakumpirma ni Aileen na mga aswang nga ito. Nay, sabihin niyo nga,
Meron pa ba akong hindi alam sa buhay natin? Bakit nila tayo ginugulo? Anong meron? At ang dami nang naglalabasan na aswang. Ano, Nay? Sumagot ka. Pagtatanong dito ng dalaga. Tumigil ka na nga muna, Aileen. Isipin natin kung paano tayo makakaalis. Mamaya ko na sasabihin ang iba pa. Tugon ng kanyang ina. Nagbuntong hininga na lamang ito at kumuha ng isang dakot na asin. Sa katuluyang isinaboy sa dalawang aswang na nasa harapan ng pwesto nila. Ganon din ang ginawa ng nanay niya. Isinaboy ito kahit malakas ang buhos ng ulan. Tsaka kinuha ang bakal at sino mang sa mga ito kaya hindi magawang hablutin sila ng dalawang aswang. Nang magkaroon ng pagkakataon itong si Aileen ay sinaksak niya ito sa muka. Kaya sentrong tumusok ang bakal sa isang mata nito. Kaya nagsusumigaw ang isang aswang na anyong tao. Nabahala ang ibang mga nakakita kung bakit ganon ang ginawa ni Aileen. Sumulpot ang isa sa gilid nila kahit pa malakas ang kulog at tuluyan na nga itong nagpalit ng anyo bilang asong malaki kaya nagsigawan ang mga taong naroon. Hindi na nagtaka pa o nagulat ang mag-ina dahil sa pagbabago ng anyo nito. Kaya pumasok pa ang ginang upang kunin ang itak nila na isang braso ang haba na maihahalin tulad sa isang mahabang espada. Napatras ang mga ito nang ibigay ni Aling Corazon kay Aileen ang bagay tsaka mabilis na nagpulasan patakbo. Wala namang ibig magtanong sa mga nandun dahil nabigla sila sa pangyayari. Hindi kumilos si Aileen sa kanyang kinatatayuan dahil tinitingnan niya kung ano ang sasabihin ng mga nakakita sa nagbagong anyong lalaki. Pero wala ni kahit isa ang lumapit o nagtanong kung ano nga iyon. Napaisip siya kung ano nga ba ang kwento ng buhay ng kanyang ina at bakit sila nilalapitan ng mga aswang. Hinawakan siya ni Aling Corazon sa braso kaya nakuha nito ang atensyon niya. Kita niya sa mga mata nito na may nais itong sabihin kaya kinuha niya ang kamay ni Corazon para ipaalam na ayos siya at hihintayin niya kung ano ang dapat pa niyang malaman. Nagligpit na silang dalawa upang makauwi na dahil nasaksihan ng karamihan ang pakikipaglaban nila sa tatlong uri ng tiktik. Ay balak uli ni Aling Corazon na yayain ang anak na lumipat muli ng bayan. Bagay na, ipinagtaka naman ito. Pangalawang beses na nila dito sa bayan, kaya hindi na marahil pumayag ang anak niya. Kip-kip ni Aileen ang bag na may laman ng kanilang mga napagbilhan, habang tahimik naman ang kanyang ina na nakasunod dito. Medyo humina na rin ang patak ng ulan, kaya naman naglakad na muna sila hanggang sa sakayan ng mga habal-habal. Iba ang iba yung pakiramdam ni Aileen dahil tila ba hindi pa tapos ang naunang sagupaan nila kanina. Nay, tumawag na kayo ng masasakyan natin. Iba ang pakiramdam ko. Parang may mali sa paligid kanina pa. Sambit dito ni Aileen. Tumingin ang nanay niya sa ibang bahagi ng palengke. Pero wala naman itong nakitang kahina-hinala. Binilisan nila ang paglalakad at sakto naman na paalis na ang isang masasakyan. Pinauna niya ang ina na umangkas para nasa gitna ito at siya ay sa hulihang bahagi ng motor. Sinabi niya sa nagmamaneho kung saan sila maaaring bumaba kaya doon dinala ang motor. Malamig ang dampi ng hangin sa balat nila
Dala marahil ng panakanakang pagpatak ng ulan, pero kaya naman itong tiisin ng mag-ina. Sinubukan ni Eileen na lumingon sa nadaanan nila at tila ba may nahagip ang mata niya ng isang bulto ng lalaki. Dahil may kabilisan ang sinasakyan nila, ay mabilis din itong nawala sa paningin niya. Nagdadasal ito na sana'y makauwi man lang sila ng maayos ng kanyang ina dahil baka madamay pa ang kanilang sinasakyan. Binayaran niya ito agad para makabalik na sa kabayanan. Sinarado agad nilang mag-ina ang bahay. Pero bago pa yun ay kumuha ng goma si Aling Corazon at sinindihan ito bago tuluyang inilagay sa upuan ng kahoy sa labas upang doon umusok para hindi makalapit ang ibang uri ng aswang sa kanila. Kahit pa masakit sa ilong ang amoy nito ay tiniis na lang ni Eileen para din pantaboy sa mga aswang. Nang gabing yon ay wala namang kakaiba. Malamang ay nababahala ang mga ito sa goma na pangharang sa mga uri ng aswang. Kaya naman kinausap niya itong si Aling Corazon. Tungkol sa nais mong malaman, tama ka. May lahing mga antingero ang mga magulang ko. Kaya palagay ko, naaamoy nila tayo. Kaya nandito sila at tayo'y ginugulo pa. Matagal nang natapos ang hidwaan nila at ng aking mga magulang. Kaya mag-iingat ka. Huwag tayong makampante sa paligid dahil hindi lahat ng nakikita natin ay mabubuti. Wika dito ng kanyang ina. Tumango naman ang dalaga matapos nitong magbihes upang matulog na. Ang sabi ay dapat laging lakasan ang loob at huwag magpapakita ng kahinaan dahil yun ang gustong-gusto ng mga ibang aswang. Ang matakot sa mga uri nila at magpagapi sa kasamaan. Nasa palengke na ang mag-ina, ngunit nagtataka ang dalaga dahil may bago ng kargador ng gulay. Napansin ni Eileen na tila ba iba ang amoy nito at may masamang aura siyang nararamdaman tuwing lalapit ito sa pwesto nila at magbababa ng mga gulay na binili nila. Pero hindi muna niya ito pinagtuunan dahil naisip niya na imposible namang maging aswang ito, lalo pat tirik na tirik ang araw. Isang boses ng babae ang naulinagan nito dahil masakit sa tenga ang tabas ng dila nito. Masama din ang tingin sa kanya kada may mga nagbibilihan sa kanila. Pero hindi naman pinapatulan ni Eileen dahil nga ang naisip niya ay inggit lang. Ngunit nang mawala ang tingin niya dito ay kung ano-anong bulungan ang narinig niya. Ginagamitan kasi ng katawan kaya mabenta ang gulay nilang mag-ina. Kawawa naman ang buhay niyan dahil laspag na. Hindi ba mga kapwa ko tindera? Ano pang ipagmamalaki ko sa mga lalaki? Pati katawan mo binebenta mo na pala. Kaya dinudumog. Sambit dito ng isang tindera. Dinig na dinig iyon ni Eileen na halatang ipinaririnig talaga sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang ina pero umiling lang ito na ipinahihiwatig na huwag na lang patulan ang babae. Ipinikit ni Eileen ang mga mata upang pakalmahin ang sarili dahil baka kung ano ang magawa niya dito. Kaya hindi niya na lang ito pinansin pa. Maya-maya pa ay lumapit ang isang kargador na iba ang aura para kay Eileen. Hinahaplos pa ng babae ito sa braso kaya naman napairap ito dahil masyadong halatain na inggit ito sa kanya. Tinapunan niya ng tingin ito tsaka tinawanan para inisin ang babae. Halata namang nakuha niya ang inis nito dahil umirap ito ng lumayo ang kargador na malaki ang katawan.
Napaismid itong si Aileen dahil hindi lang pala aswang ang kaaway niya. Dahil pati normal na taong tindera ay nakakaalitan niya na rin. Hindi naglaon ay tumigil din ang babaeng si Esther sa pagpapalipad hangin nito sa dalaga. Kaya naging tahimik na ang pwesto. Marami pa din ang bumibili ng tinda nilang mag-ina kahit pare-pareho lang naman silang lahat. Yon ang kinaiinis ni Esther sa kanya. Nakikipagkompetensya ito kahit na wala naman silang ginagawa. Umagaw ng pansin ni Aileen ang boses nitong muli nang tawagin ni Esther ang pangalan ng kanyang kababata. Kaya naman napadako ang tingin niya sa gawin nito. Doon nga niya nakita na nakakunyapit ito sa braso ng binata habang may iniaabot dito. Umiling na lang itong si Aileen at hindi na ito pinansin pa. Inabala niya na lang ang kanyang sarili sa pagbibilang ng kanilang kinita sa araw na iyon. Isang sigaw ng matandang babae ang umalingaw-ngaw sa buong palengke. Kaya napapit palag ito at bumagsak ang kandong na lagayan ng pera. Umiiyak ang ale na tansya ni Aileen ay nasa 50 anyos na. Hinarang niya ito at inalalayan para makahinga ng maayos. Umiiyak ito at nangangatal ang katawan sa takot at kaba sa hindi malamang dahilan. Lumapit ang isang babae at inabutan ito ng may inom, tsaka marahan na hinagod ni Aileen ang likod nito. Nang matiyak ng dalaga na nahimasmasan na ito, ay tsaka nila ito tinanong kung ano ang dahilan ng pag-iyak at pagsigaw nito. Tumingin pa ang ale sa paligid na tila may kinakatakutan, kaya ganon din ang ginawa ng dalaga. Luminga din siya sa paligid at ang kargador na bagong salta lang ang nakita niyang lumabas sa pinanggalingan ng ale. Ayaw man niyang manghinala pero kailangan niyang masagot ang kutob niya. Ang sabi ng ale habang nakapalibot ang mga kapwa tindera niya at naging ang ibang mamimili ay nakita daw niya ang isang bangkay ng babae at isang lalaki na matikas ang pangangatawan. Hindi raw nito alam ang ginagawa ng lalaki sa babae pero siguro daw patay na ang babae. Nang marinig yon ng ibang kalalakihan ay dali-daling pinuntahan nila ang itinurong lugar ng ale. Ang sabi pa dito ni Aileen kung nakilala ba ang lalaki. Umiling lang ang ale na tila ba nagkaroon ng takot sa kanyang sariling buhay. Naglabasan ang ilang kalalakihan na nagtungo sa lugar at doon nga nakumpirma na totoo ang tinuran ng matandang babae. Wala na itong dugo at tila ba winakwak ang tiyan nito. Pero hindi nasimot ang laman loob nito. Marahil ay nabahala ang gumawa nito kaya hindi nito naubos ang laman loob ng babae. Ang iba ay nahindik sa itsura nito dahil noon lang sila nakakita ng ganoong klaseng krimen. Dumating ang mga alagad ng batas, kaya naman minadali ng mga ito na kunin ang bangkay ng babae. Dahil tila dayo lang ito sa kanilang lugar. Kakaiba ang tingin ng isang pulis sa bangkay ng babae. Tila ba natakam din ito, kaya naman pinagmasdan mabuti ni Aileen ang kilos nito. Diyos ko po, sino at anong may gawa nun sa kawawang babae? Nakakatakot. Dapat maaga na tayong magsara ng pwesto. Turan dito ng ilang mga nakasaksi. Tinapik niya ang ale sa balikat upang masiguro na maayos ito. Mabilis naman itong tumango, kaya ipinahatid niya na ito sa mga kakilala nila sa pilahan.
Nahuli niyang nakangisi itong si Esther, kaya naman nakipagtitigan siya dito. Napansin siguro ng babae na hindi siya padadaig, kaya ito na ang nagbawi ng tingin sa dalaga at umaktong natatakot kaya dumikit ng gusto kay Efren. Pero lumayo naman ang binata at sa kanya nagtungo upang tanungin kung totoo kaya na hindi tao ang may gawa noon. Isang matalas na tingin ang ipinukol ni Esther kay Eileen dahil iniwan siya ni Efren sa kanyang pwesto. Ano kaya yon? Aswang bang may gawa nun sa babae? Imposibleng tao ang gagawa nun. Hindi kayang ubusin ng tao ang dugo ng kapwa niya. Sambit dito ni Efren. Hindi ko alam. At isa pa, hindi naman ako investigador para sa akin mo tanungin yan. Bumalik ka na doon sa kawayan mo. Baka bumulagta na ako dito sa sama ng tingin sa akin eh. Sambit dito ni Eileen. Napakamot na lang sa ulo ang binata pero hindi ito umalis sa kanyang kinatatayuan. Bagkos ay pinaalalahanan pa ang dalaga na palaging mag-iingat sa paligid. Napansin din ito ang pulang tela sa bewang niya, kaya natawa pa ang binata. Sinabi nito ang tungkol sa bagay na yon at hindi na nagulat pa ang dalaga kung alam ito ng kababata niya. Dahil mahilig mangolekta ng iba't ibang uri ng agimat ang tatay ni Efren. Sinabi pa nitong malakas makatawag ng swerte ang talandro na iyon kaya ingatan niya itong maigi. Nang mahupa na ang tao ay balik na muli sa kanilang hanap buhay. Pero ang gumugulo sa isipan ni Eileen kung ano ang kinalaman ng kargador kanina at tila may pinupunasan pa ito sa bibig. Nasabi tuloy niyang dapat ay bantayan ang lalaki dahil bagong saltalan din ito sa bayan nila. Mabilis na lumubog ang araw kaya't nagligpit na muli itong si Eileen. Wala ang nanay niya dahil nagtungo ito sa kapatagan upang mamili ng mas murang gulay. Habang inaayos niya ang mga paninda at nilalagyan ng mga balot ay lumapit itong si Esther at walang pasubaling hinila ang buhok niya at isinubsob sa tinatapakan niyang isang bilaong kalamansi. Dahil hindi niya inaasahan ang paglapit nito at ginawa niya ay hindi niya napaghandaan ang babae. May mangilan-ngilan pa din na naroroon kaya naman imbes na awatin si Esther ay tuwang-tuwa pa ang mga ito sa nakikita nila sa dalawang dalaga. Gigil na gigil itong si Esther habang isinusubsob siya sa kanyang tindang gulay. Sinabihan niya itong bitawan siya pero hindi ito tumigil. Bagkos ay diniin pa nito ang hawak sa buhok niya. Naputol ang pisi na pinipigilan ni Eileen para kay Esther kaya naman pinakiusapan pa niya ito ng isa pang beses. Ngunit tinawanan lang siya nito at kung ano-ano ang sinabi kaya ang ginawa niya ay humarap siya dito at inabot ang patilya ng babae, sabay sampal ng ubod ng lakas. Kaya namang napahiga itong si Esther sa lupa. Inalis ni Eileen ang napisak na kalamansi sa mukha niya at binalikan ng babaeng hawak ang kaliwang muka. Namumula ito dahil sa lakas ng sampal dito ng dalaga. Nagngingit-ngit ito ng tuluyan dahil pinagtawanan siya ng ibang mga tao. Pero hindi na nito nakuhang makatayo dahil inibabawan siya ni Eileen at humingi ng isang tabong tubig sa mga nandoon. Namulagat ang mata ni Esther dahil alam niya na ang balak ni Eileen. Nakatawa pa ang babaeng nagbigay ng isang tabong tubig sa dalaga. Binuhos ni Eileen sa mukha nito ang tubig at pagkatapos ay
Itinayo ito gamit ang isang kamay niya. Nagtitimpi ako sa'yo, pero inubos mo lahat. Sa susunod na ulitin mo to, ako na ang puputol ng mga kamay mo. Wika dito ni Eileen. Sa takot ni Esther ay tanging tango na lang ang naitugon nito sa babae. Hindi nito inasahan na ganun pala ito kalakas at katapang. Binitawan siya ng dalaga, kaya halos napasalampak siyang muli sa lupa. Lumapit ang ilang naawa kaya muntik nang mapaiyak itong si Esther sa awa sa kanyang sarili. Napabuga na lamang siya ng hangin ng mapagtanto ang nagawa. Kung hindi mo papatulan, ay patuloy ka lang mamaliitin at tatapakan dahil akala nito ay takot kang harapin siya. Pwede ang lumaban basta alam mong ikaw ang tama. Ipinagpatuloy ni Eileen ang ginagawa at nang maayos niya ay iniwan niya na lang ang mga taong hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Umuwi siya ng bahay na mag-isa dahil nasa biyahe pa ang kanyang ina. Naghanda naman ito ng makakain niya kaya tahimik ang kanilang bahay. Palubog na rin kasi ang araw at medyo lumamig ang ihip ng hangin. Lumabas muna ito saglit upang ayusin ang ilang panggatong sa gilid ng bahay nila. Pero hindi pa man siya nakakatayo ay isang malaking tila bayawak ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Dito niya na napangalanan ang uri ng aswang na ito. Isang abwak. Lalaking abwak na tila malaking bayawak na nagtatago sa ilalim ng lupa upang maghintay ng mabibiktima nito. Sinasabi na kung may kalaking abwak ay meron din itong kapareha. Isang anyong malaking uwak na nasa paligid para kung hindi mapagtagumpayan ng lalaking abwak ang biktima, ay itong babaeng abwak ang gagawa ng paraan upang paslangin ang nakatakas na pagkain. Umatras itong si Eileen upang lumayo dito. Dahan-dahang lumapit ang bayawak na malaki habang lumalabas ang mahaba nitong dila. Wala siyang hawak na kahit anong pwedeng ipanangga dito, kaya abot ang tahip ng kanyang dibdib. Pero mula sa malayo ay nadinig niya ang boses ni Efren. Napalingon siya dito at may hawak na buntot pagi. Tila nabuhayan ang dalaga dahil may kasanayan na ang binata sa pakikipaglaban sa mga ganitong uri ng aswang. Tumakbo ito ng mabilis upang tulungan si Eileen. Kaya naman nang makalapit ito ay agad niyang ibinigay ang hawak niyang buntot pagi at naghanap ng pwede niyang magamit. Sinabi niya kay Efren na may mahaba siyang kampilan ng kanyang ina at ito ay nasa likod ng kanilang pinto. Mabilis na kinuha ito ng binata at agad ding nakabalik sa dalaga. Mabilis na kumilos ang lalaking abwak habang lumalabas ang dila upang hulihin alinman sa kanilang dalawa. Dahil sa bilis ng kilos ni Eileen ay napapahanga tuloy niya ang binatang si Efren. Sinasabayan nila ang kilos nito kaya dalawa na silang umatake sa aswang. Hindi tuloy malaman kung sino ang susugurin para kunin ang dila nito. Nang magkaroon ng pagkakataon si Efren ay dali-dali niyang hiniwa ang likod nito at si Eileen naman ay hinampas ang mukha nito kaya tumama ang dulo ng buntot pagi sa kalahating mukha ng abwak. Nagwala ito kaya't humampas ang mahaba nitong buntot sa isang puno dahilan ng pagkakabali nito. Umilag sila ni Efren sa mahuhulog na malaking sanga kaya ang nangyari ay nadaganan ang kalahating katawan ng nasabing abwak. Hindi na hinintay pa ni Efren na
makabawi ito. Kinuha niya kay Eileen ang buntot pagi at hinagupit muli sa muka ng isa pang matindi. Nag-iwan ito ng nagbabagang hiwa at ilang sandali pa'y nabiyak ng tuluyan ang muka ng aswang. Mabilis na nagliparan ang mga itim na uwak sa paligid. Tanda na naroroon yung kapareha ng lalaking abwak. At hindi nga lumipas ang ilang segundo ay lumabas ito na may nag-aapoy na mga mata. Isang malaking ibon na kulay itim. May ihahalin tulad ito sa isang uwak ngunit mas doble ang laki nito kaysa sa inaasahan nila. Umikot ito sa ere at pagkatapos ay pabulusok itong patungo sa kinatatayuan nilang dalawa. Muntik nang mahagip itong si Eileen. Mabuti na lang at naitulak siya ni Efren. Kung hindi ay baka nadagit siya nito at sa ere pa lang ay lantakan na siya nito. Umikot itong muli upang balikan silang dalawa at sa pagkakataong ito ay handa na sila para sa pagbulusok nitong muli. Itinaas ni Eileen ang kampilan na hawak kanina lang ni Efren habang nasa binata na ang buntot pagi. Pinunteriya ni Efren ang mga pakpak nito upang sumadsad ito sa lupa at hindi na makalipad pa. Natamaan ito sa gilid ng pakpak kaya naman pumaling ang lipad nito at sumalpok sa isang puno na may butas sa gitna. Bumara dito ang pakpak kaya hindi na ito makaalis pa. Kaya habang nahihirapan na makaalis ang naturang malaking uwak, ay wala nang sinayang pa na oras ang dalawang magkaibigan. Tuluyan ang sinaksak ni Eileen ang aswang habang nakatalikod ito mula sa kanya. Ganon din ang ginawa ni Efren dito. Hinagupit niya ng tuluyan ang pakpak upang tuluyan ng maputol at hindi na muling makalipad pa. Putol ang pakpak nito habang nakatarak sa likod nito ang mahabang kampilan ni Eileen. Tagos ito sa puso kaya nawalan din ng buhay ang babaeng abwak. Nagkatinginan pa ang dalawa nang matalo nila ito pareho. Isang habal-habal ang huminto sa harapan ng bahay nila at sakay noon ang kanyang ina. Sinabi niya dito ang naganap. Kanina lang bago ito nakauwi mula sa kanyang pamimili ng gulay. Doon na pinakain ng hapunan ng mag-ina. Itong si Efren total ay hindi naman naiba ito sa kanila. Pagkatapos ay nagpaalam din bago pa lumalim ang gabi. Mahirap na, nasa malayong parte pa naman sila ng bayan at iilan lang ang mga kapitbahay. Kinabukasan ay bumungad sa kanila ang isang balita na meron na namang patay na isang lalaki ang nakuha sa loob ng basurahan sa nasabing palengke. Lahat ay nagkaroon ng takot sa lugar, kaya ang iba ay nagpasyang sa karatig bayan na lang magtinda. Palihim na nakatingin ang kargador sa dalaga kahit hindi nakatingin itong si Eileen ay ramdam niya na may mga matang nakamanman sa bawat galaw niya. Nahuli nito ang kargador na madilim ang muka na nakatitig sa dalaga. Nang bigla itong umalis nang may pagmamadali. Sumagi sa isip niya ang bangkay na nakuha isang araw na ang lumipas. At ngayon ay may panibago na naman. Hapon na ng mga oras na yon, sakto ang dating ni Aling Corazon sa pwesto nila dahil marami-rami rin ang naghahanap ng mabibili sa pwesto nila kahit pa marami din naman sa iba. Sigawan at hiyawan ang gumulat sa lahat ng mga naroroon dahil hindi nila inaasahan ang makikita. Ang isang pulis na kasama sa kumuha ng bangkay ng babaeng natagpuan patay at pati ang kargador na
namumula ang mga mata. Hindi na naitago ni Eileen ang gulat at mabuti na lang kakadating lang ng nanay nito. Kung hindi ay baka napahamak ito ng walang kalaban-laban. Kinuha niya agad ang mahabang itak na nakasabit sa kanilang gilid na may habang isang braso. Maya-maya pa, dumating ang pulis na pinagdududahan na din niya nung una pa lang na makita niya ito. Dahil natakam ito sa bangkay ng isang babae noon at tama nga ang hinala niya. Isa itong aswang na mula sa lahi ng mga tiktik. Nag-aanyong tao sa araw. Maging ang tatlong lalaki na unang sumugod sa kanya ay naroon din. Tinawag siya ng kanyang ina na umalis na lang sila pero hindi natinag si Eileen. Patakbong sumugod ang natusok niya sa mata at siya ang punteriya agad. Hinambalos niya ito sa batok ng hawak niyang itak kaya naman napasubsob ito sa lupa. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na iyon. Sigawan at puro takot ang makikita mo sa mga taong naroon sa lugar. Nagtatakbuhan at walang sino man ang nais na maiwan upang isalba ang sariling mga buhay nila. Wala namang pakialam si Eileen sa kanyang paligid basta ang gusto niya ay matalo niya ang mga ito. Hinila siya ng nanay niya sa braso upang makaalis na sa lugar pero hindi siya nakinig dito. Ginawa pa rin niya ang nais na matalo ang mga aswang sa kanilang paligid. Lumusob ang dalawang lalaki kaya hindi ngayon alam ni Eileen kung sino ang uunahin. Hinabol niya ang isa upang pigilan na makalapit sa nanay niya. Pero kaya naman pala nito ang sarili dahil may hawak itong isang makapal na kahoy. Sapul ang lalaki sa ulo, dahilan upang mawalan ito ng malay aswang. Ilang sandali pa'y dumating muli si Efren na may hawak na mahabang patalim. Nasa likod naman ito ng pulis na aswang. Sinabing hindi na daw nakarating sa morgue ang bangkay nito dahil sa sasakyan pa lang ay nilantaka na. Hinarap ni Efren ang pulis. Namumula ang mga mata nito at tumutulo ang laway na mukhang gutom na sa laman ng taong buhay. Nilapitan niya ang ina upang masigurong ligtas ito at hindi magagalaw ng mga aswang sa paligid. Ang sabi nito ay kaya niya ang sarili pero hindi pa rin humihiwalay ang dalaga sa tabi nito. Maya-maya pa, ang kargador na lalaki ang nakita niyang palapit sa kanila ni Aling Corazon. Kaya naman, ikinubli niya ito sa kanyang likod. Umismid pa nga ito dahil mukhang minamaliit lang nito ang pagiging babae nila ng nanay niya. Ang ibang taong mga naroroon sa lugar ay pilit na nagsisipagtago upang hindi makita ng mga aswang. Ang iba naman ay nahuli at walang awa na pinaslang at kinagat sa bawat bahagi ng katawan nito. Kaya hindi na hinayaan pa ni Eileen at ng nanay nito na may madamay pa dahil alam naman nila na sila ang punteriya ng mga ito. Umatras sila dahil masyado pang malaki ang katawan nito sa malapitan. Kumuha ng buwelo itong si Eileen para sumugod dito pero sinakal lang siya nito at itinaas sa ere kaya naman napasigaw ang nanay niya. Natakot ito para sa anak kaya humanap ito ng ibang pwedeng sandata para ibaba nito si Eileen. Nakikipagtapatan din si Efren sa dalawang tiktik kaya hindi niya ito pwedeng tawagin upang iligtas ang anak niya. Kinuha niya ang isang tabo at pinuno nito ng asin. Tsaka isinaboy sa lalaking hawak sa leeg ang dalaga. Nabitawan nito si Eileen kaya bumagsak sa lupa ang dalaga na habol ang hininga. Nakahawak din sa sariling leeg at hinihimas upang mawala ang pananakit nito.
Tumayo siya at pinulot ang nakakalat na patalim sa lupa at buong lakas na isinaksak sa braso ng lalaking aswang. Hindi niya gaanong naidiin dahil nasangga nito ang kamay niya. Galos at hindi kalaliman na sugat ang nagawa niya dito. Kaya naman lumayo siya agad dahil baka sa kanya yon isaksak. Sumigaw ang nanay niya dahil hawak ito ng isang tiktik. Kaya naman tinakbo niya ang pagitan nila dahil kakagatin na nito si Aling Corazon. Dito niya nakita na nagkalat na kalabasa sa lupa. Kumuha siya ng isa at ibinato sa mukha nito. Sapul ito sa mukha kaya nabitawan nito ang nanay niya. Tumakbo si Aling Corazon sa kanya at niyakap siya nito. Ayos kay Nay, hindi kayo nakagat ng aswang na yon? Pagtatanong dito ni Aileen. Hindi kita iiwan anak. Tulong tayo dito dahil laban natin ito pareho. Kaya huwag kang mag-alala anak. Kaya ko to. Wika ng kanyang nanay. Tumango itong si Aileen kaya muli silang humanap ng sandata para sa mga ito. Kita niyang nakikipagbuno si Efren sa isang tiktik. Kaya kinuha nito ang nakakalat na patalim ngunit humarang naman ang lalaking kargador na namumula na ang mga mata ng oras na iyon. Gaya ng sa iba ay tumutulo na din ang laway nito. Kaya naasiwa pa ang babae. Hawak niya ng mahigpit ang patalim na 2 dangkal ang haba. Nag-iikutan silang dalawa at sinisipat kung sino ang mauunang sumugod. Pero sa huli ay ang aswang na lalaki ang gumawa ng unang pagsugod. Tumakbo ito ng mabilis habang nakatayo si Aileen at hinihintay ang paglapit niya nito sa kinatatayuan niya. Napuruhan niya ito sa balikat dahil nakailag siya sa pagsugod nito. Humarap ito na nakalabas ang mahaba nitong ngipin at maging ang mga kuko ay matutulis na din. Pag natamaan ka nito, ay tiyak na malalim ang may iwang bakas sayo. Isang sugod pa ang inihanda niya sa kanyang sarili. Hinigpitan niya ang hawak sa patalim, tsaka ito nagdasal ng taimtim. Dahil walang mas makapangyarihan kung di ang nasa taas na siyang lumalang sa bawat isa. Hiniwa niya ito sa tiyan, kaya naman napahinto ang lalaking aswang. Hindi nito sukat akalain na matatamaan siya ng babae. Nagulat pa ang dalaga nang lumapit si Efren sa kanya na may ilang sugat sa braso at binti. Pero hindi naman gaanong malalim dahil nakakakilos pa ito nang mabilis at nakakasabay pa sa kanyang katunggali. Sabay nilang hinarap ang natitirang lalaking aswang. Tinawag siya ng nanay niya at ibinato ang mas makapal na kampilan kaya mas maayos na ang galaw niya ngayon. Sumugod ang aswang kaya't alisto silang dalawa ni Efren. Sinalubong niya ito gamit ang kampilan na ibinigay ng kanyang ina, tsaka hiniwa ito sa braso at binte. Nilati ko naman ni Efren ito sa likod, kaya napaluhod ito sa sobrang sakit. Tiyak nila na ininda nito ang bawat sugat na natamo mula sa kanila ng binata. Nahihirapan itong tumayo kaya hindi na hinayaan pa ni Aileen na makabawi pa ito. Nilapitan niya ang aswang sa likod at buhos lakas na itinarak sa likuran nito ang mahabang kampilan, kaya naman hindi na nakuhang makatayo nito. Nagluwa ito ng dugo sa kanyang bibig. Napahiga ito dahil nakatarak tagusan mula sa likod ang ginamit niyang kampilan. Hinihingal pa itong si Aileen nang lumayo dito at tiningnan
ang buong paligid kung marami pa ba ang taong nakaligtas. Ang ibang bangkay ay ubos na, ang ibang parte dahil kinain ito ng ibang tiktik. Kanina lang, patakbong lumapit si Aling Corazon at niyakap siya ng mahigpit habang umiiyak. Natawa ito dahil sa reaksyon ng nanay niya. Hindi nito sukat akalain na mapapalaban sila sa lahi ng mga aswang. Lumapit din itong si Efren upang kamustahin ang lagay nito. Tagumpay nilang natalo ang mga aswang. Hindi lahat ng nakakasalamuha ay mabuti. Nasa paligid lang ang kaaway, tao man o ibang uri ng nilalang. Ingat sa mga nakikitang magandang uri na tao. Kahit gaano pa kaganda ang palabas na anyo nito, makikita mo na bulok din ang loob nito. Makinig sa payo ng nakakatanda. Maging mapagmasid. Hindi lahat ng ngumingiti ay tunay sa'yo. Nanatili sila sa bayan kung saan sila nakilala ng maraming tao. Buhat ng mangyari ang pagsalakay ay wala nang nagtangkang manggulo sa kanila. Kahit pa si Rigor na parating buraot, sa iba ay natuto na rin sa kanyang sariling sikap. Ngayon ay isa na rin itong nagtitinda sa palengke, kung saan ay naroon din sila. Si Esther naman ay lumipat na ng lugar dahil sa takot kay Eileen. Pero nananatiling nakatungtong ang mga paa ng dalaga sa lupa. Hindi siya nagmataas sa mga tao. Bagkus ay lalo pa niyang pinagpabuti ang pagtulong sa mga kapuspalad na kanila ding kababaryo. Ang pagtulong ay hindi pinipilit, ibinibigay ito ng kusa upang mas lalong pagpalain ng may kapal. Naging mas malapit pa ang magkababata, pero hanggang doon na lang yun. Patuloy din siyang humaharap sa anumang panganib dahil palagi namang may mga nakaambang pagsubok. Kailangan mo lang maging matatag at huwag makalimot na tumawag sa taas dahil nakikinig siya kahit nasang lugar ka man. Mga kabaryo, hanggang dito na lang po ang ating kwento. Naway merong kayong natutunan at nakuhang leksyon sa kwentong inilahad natin ngayong araw. Muli, ako ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Maraming salamat. Okay, so yon mga kabaryo, kamusta muna ang lahat? Bali, opinion ko muna sa kwento, no? Hindi naman siya yung typical na parang bakbakan talaga. Parang ang nangyari dito, istorya talaga to ng magnanay, no? Kasi biruin nyo, title pa lang, di ba? Mag-inang tindera, no? So, makakakuha na agad tayo ng ideya. Pero grabe ang lakas, no? Saka, yun nga, kahit gano'n ang nangyari na dalawa na lang sila ng nanay niya, talagang okay pa rin yung pagsasama nila, no? Bali, ayun nga, sa Bohol to nangyari. Baka merong nakikinig dito na taga Bohol at medyo pamilyar sa kwento. Yon, so dun siya. Sa ngayon, hindi ko alam kung ongoing pa rin yung sinasabing parang talipapa, no? Pero nung panahon nila, kumbaga yun yung parang talipapa ron. 1964, hindi ko lang sure kung saan eksakto dun eh. Kasi may sinabi lang siyang lugar. Baclayon ba? Tama, yun ata. So, yun. Sa mga taga ron, baka alam nyo to. Tapos yun, grabe yung lakas ng talandro, no? Ang alam ko kasi, kabaryo, ang talandro, ano to, alam niyo yung parang panyo na merong mga nakaukit, pwedeng parang itsura ng altar. Yon, talandro yon. Kaya lang kasi, hindi ko alam na parang nakalagay pala to sa parang nakatali sa bewang, no? Ang kasi, ang pagkakaalam ko sa talandro,
mga dasal to tapos pwede tong sinusuot to talaga kadalasan. Alam niyo yung style na na chaleco. Ganun ang talandro. Back and front, puno yan ng mga dasal saka yung mga aral na pang-anting, pang-kanan. Yan. Tapos yun nga, pwede mong, yun ang talagang parang pang-protection mo. Kumbaga suot mo yun. Ewan ko lang to na, ngayon ko lang to narinig na talandro na parang ginawang habay sa bewang, no? Parang ngayon lang to. Tapos yun nga, buntot ng pagi, as usual na ginagamit sa mga ganitong uri ng kwento. Alam na natin yan, wala nang iba, no? Pero yun, nakakalungkot lang hindi nagsama si Efren sa katong si Aileen, no? Sayang, kasi akala ko magkakatuluyan yung dalawa, hindi naman pala, no? Siyempre, pag nangyari yun, edi love story na naman to, no? So yun, medyo hindi lang ako na hindi ako masyado nagkaroon ng parang action dito sa kwentong to. Kasi talagang parang, alam mo yung typical na nanay at anak tapos parang papunta ng, parang ganun yung tema niya, no? Okay din kasi malumanay kung babasahin mo. Talagang may medyo mag-iisip ka kung bakit ganun kaya, bakit ganun, di ba? May ganun, no? So yun yung para sa akin. Maganda siya. Overall lang story natin, magaganda naman lahat eh. Kumbaga may araw na may tema lang na ito parang purong bakbakan. Yung isa naman may love story. May mga ganun, no? Depende, no? So yun. Sa akin yun lang naman mga kabaryo. Yung shoutout ko siguro, pwede bang habol ko next upload natin. Kasi ngayon medyo wala na tayong time. Pero yun nga, nababasa ko naman yung comment nyo. So yun, next upload natin, mag-upload tayo para maganda-ganda. Comment kayo rito kasi lahat ng nagko-comment, yun lang yung nasa-shoutout ko. Saka pasensya na kasi minsan nagsa-shoutout na ako, dun pa lang may nagko-comment. So hindi na siya nadadamay. Bali next upload na yun. O mas maganda sana kada daily mag-comment kayo para kahit papaano sa mga gusto edi updated din ako, di ba? Kasi nga ang hirap naman kung iisa-isain ko talaga. Minsan may nakakaligtaan ako, ganon. So mas gusto ko yung lahat kayo nababasa ko. So yun lang naman mga kabaryo, yun lang yung pinaka pino-point out ko rito sa kwento natin. Kayo, kung meron kayong opinion sa kwento natin ngayong araw, pwede nyong comment sa baba, babasahin ko naman yan. Alam nyo naman yun. So yun, sa ngayon hanggang dito na lang muna ang kwento natin mga kabaryo. Hindi nga pala, okay na yung 2.0 natin. Nakita nyo ba may bago tayong upload? Pwede nyong bisitahin yun, no? Alternate na natin yun. So yun lang, in-update ko lang kayo. Tapos yung channel pa na about sa multo, tingnan muna natin kasi gagawa pa ako ng channel. Kasi nga ang dami nagsisend, lagpas 50 stories na to na purong multuhan. Ayoko namang masayang. So yun, gagawa na lang siguro. Pero update ko pa rin kayo para alam nyo kung ano yung pangalan natin doon. So yun lang. Yun, sige, hanggang dito na lang po ulit mga kabaryo. Maraming salamat sa sumusuporta ng Kwentong Baryo at Kwentong Baryo 2.0. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.